Mayong buntag, mayong gabi, mayong hapon kung di naman karon. Akong pagkantahon para niya. Para niya dapit of ribbon grace, far on yet gold is gleaming on, the sun is low and clean. Lord of harvest in forever's here, as Lord today we cry. Send him now, the same, so gather here. The harvest time must by. Send him forth with corns, first living sin, him in the noon-time when the sun's last rays are streaming in, him gather everywhere. Lord of harvest in forever's here, as Lord today we cry. Send him now the seed to gather here. The harvest time pass by. O thou whom thy Lord is singing God, hear now the save of gold. Heavenward in the winged now shall come with joy untold. Lord of harvest in forever's here, as Lord today we cry. Send him now the seed to gather here. The harvest time pass by. Back to President. Amen. Amen. Okay. Amen. Thank you kaayo Brad Ted sa imuhang matahom nga ininsay sa awit. Karon atong isunod ang opening prayer ni Sister Gina Apot. Sis, imanang time. Okay, good morning, good afternoon, good evening sa tanan nyo, magampot ta. Amahan og dalay ko na mga Dios. Ako na sa Ginoo, pasalamat kalipay sa imong kaayo ug magpanalangin sa kinabuhi na imo na sa gihatag sa matag usa namo karon kauban sa among pamilya. Salamat kay Lord sa tanan. Pasaylo ami una sa tanan sa among pagkamakasasala, diin mi nakasala nimo aron takos kami mo dawat sa imong panalangin intak na panalangin ni ang matag pulong among pagatun-an karon. Nga unta kini ang imong balahan na espiritu magagiya sa matag usa kanamo karon sa among pagtuon, ilabi na sa among speaker si Sis Ariani, ikaw magapanalangin, magagiya kaniya ang imong balahan na espiritu nga imo siyang gamiton sa paglitok sa imong mga pulong o yun lamang sa imong kabubuton o kami sa mga magapaminaw amo kining masabtan o ilabi na amo kining mai-apply sa among pagkinabuhi matag adlaw nga samtang kami Ginoo nagaandam sa adlaw sa imong pagbalik nga imo kami makaplagan nga mga matinumanon ug imo kami madala niya ng ginharian walay katapusan ug maangkon namong kinabuhi sa Ginoo nga imong gitanyag sa matag usa kanamo panalangin ni ang matag usa kanamo karon mga
may mga bahin nga makahimos pag-render sa ilang mga part o ilabi na sa among mga internet connection, ikaw mga magpanalangin niini nga walay mga kaulangan nga mahimong solemni ang among nga pag-worship nga imong kahimutan sa ningkak na hinaut Ginoo. Ikaw magauban, magapanalangin ka namong tanan, magapasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus ang ginasalig. Amen. Back to you. Okay, thank you so much sa atong prayers. Salamat kay Sis Jean. Can I ask a favor? Na mag-moderate, Ma'am Megs? Can you do it? Ma'am Megs, pwede ka mag-moderator? Ma'am Megs, nakamute guro ka Okay. Sige. Nakamute yun. Okay, thank you so much. Thank you so much also. Okay, so magkuanta, no? Ang atong teksto makita sa Hebrohanon. Ato nang before ang atong speaker maghatag sa iyang mensahe karon, ato sang paminawan ang naaba si Sister Gracie? Wala. Special song? Wala silang duha astang intercessory. Wala ang magtiayon. Dijo. Agoy. Okay, so any volunteer for the special song? Kinsay atong Muuna lang ko. Okay. Kay na ako'y bisita, na may bisita, muuna lang ko. Mangita na lang mo closing song. sige pastor, ikaw lang sa ang mag-special song. Okay. Mayo. Sige pastor. Sige, kay na alas 4 magyud na kuan na lang ang amo kan. Pila na lang ka minutes, mani na itong mga apo, perti na itong langasa. Nya din ako magamit akong gadget kay ilugan na ba dayon. So, muna nga, muuna na lang ko ha. Nya, Okay. No probs. kay di nagimadugay mabuto na malangas ta. Manoon makakanaog ko dito sa kuan underground. All right. Akong awiton ang How Great Thou Art. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, unheard the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, unheard the brook and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great
thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yalka. With shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Hey there. Amen. Amen. Thank you so much. Anindot kaayo gyud ang message sa song, Pastor Neil. Thank you so much. Og dili gyud ma-compare ang pagkagamhanan sa Ginoo. Og karon ato na dayon Brad Boy. Kabalaka sa closing song o closing prayer. Amo na ni Mrs. Thank you. Oh, very good. Thank you so much. Sige, Brad Boy. Okay. Wala participants, no? Wala gid si Sister Gracie og iyang husband. Sige, salamat kayo kay na ni fill in. Thank you so much. Ug karon ato yung ihatag ang panahon sa tong speaker si Sister Ariana. Sis, imuhan ng time. Okay, good morning everyone. Madungog na ko, okay ra akong tingog, di ra hinay. Hinay. Madungog, sis. Okay ra, loud and clear. Okay, thank you so much. So, thank you so much for this opportunity no nga makashare na sa kuan na ako guess na mag-share sa Word of God. So, this morning mga kagsuunan, our key text can be found in Isaiah 55 verse 8, which says nga, "For my thoughts are not your thoughts,
neither are your ways my ways, saith the Lord. But before that, let us bow down our heads for a word of prayer. Let's pray. Our most gracious and kind Heavenly Father, O Lord, you know that we lacked wisdom, O God. Sa Ginoo, nagapangayo kami diya kanimo o kaalam sa pagsabot, and hatagi kami Ginoo sa imuhang langit nun nga pagsabot, so that among ma-digest ang mga pulong nga among madungog nining kabuntagon. Anak ko po sa Ginoo, asa akong malitok sa akong mga baba, sa akong baba, ikaw unta magagiya, Lord God, nga kini mahimong meet and due season sa imong mga katawhan nga nagapaminaw karon. Salamat Ginoo sa panalangin. These things I ask in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, so again, our key text this morning is Isaiah 55 verse 8, which says nga, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord." So, have you experienced this experience mga kaigsuunan nga nagtuo mo, nagpray mo, nagtuo mo nga kanang muotoy kanang kanang tubag sa Ginoo, kanang, and then pag humanin niyo og pag humanin mo og, like for example, nakay dapat desisyonan, and then naay kanang nang murag naabay nga ay makaana ka nga mo guro ni ang tubag sa Ginoo, mo guro ni akong gipangayo, pero dili ka sure, no? Dayon ang resulta atong pag-decide nimo is dili siya maayo kanang gubot So, have you experienced that mga kaigsuunan? No, nagit point sa atong life nga moana ta nga nagampo man unta ko, nangayo man ta ko giya sa Ginoo, but ngano man nga kaning tubaga naghatag man og kanang kalisod naman hinuon sa sitwasyon. So, I often prayed mga kaigsuunan, pero ang ako yung mabantayan nga, Lord, ngano man gyud nga kanang mura man gihapon dili man gyapon ma-fix ang problema. And then kay lagi na-realize na ko magsunan, kay lagi our thoughts are not His thoughts, and our ways are not His ways. So when katupong napuko sa missionary field mga kaigsuunan, I have this kanang senior missionary na mo nga sige matag desisyon, matag minuto, sige ra gyud siya ampo mga kaigsuunan. So nagwonder ko nga usahay gid makaana gid ko nga ka-OA pud ani niya, oy kay sige ra magampo. So nakaingon jud ko na mga kaigsuunan, pero nasabtan ako siya nga magsige day siya ampo tungod kay lagi ang hunahuna sa tao dili mo ang paghunahuna sa Ginoo, and then ang ato mong mga pamaagi dili pud mao ang mga pamaagi sa Ginoo. And sometimes Satan will send us parang answers, pero somewhat distraction siya sa ato ang gipangayo gid nga tubag, no? Pero mo to siya mga kaigsuunan, nag-wonder jud ko nga nganong sige gid ampo to siya nga missionary. And it's such a wonderful thing mga kaigsuunan to know that our ways are not His ways and our thoughts are not our thoughts, because makikonnectar gid tag permente sa Ginoo, makahatag gid tag panahon, makarely gid ta sa iyaha permente. So ang question here is, kay since dili man ang atong ways, dili man mo ang ways pud sa Ginoo, ang question here, unsa di ay ways or pamaagi sa tawo? In Proverbs 16:25, ingon din nga, "There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." So naatay mga pamaagi, pero kanang kuan siya ba? Dili gyud siya maayo ang padulngan.
No? Sa ato ang human perception, tama man siya. Pero in godly perspective, dili siya mao, no? Like for example, there's a lot of issues in the world, right? And akong one example is about the divorce. So divorce is na siya pros and cons, right? But the Bible is also telling us about divorce. In Matthew 19 verse 8, it says there nga, He saith unto them, kinsa man ang He? The capital letter, ang first letter din sa He. So, He saith unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. So the key text is simply telling us that kanang ang divorce is permit, but not perfect will of God. It is a permissive will of God because of the hardness sa heart sa mga tao. No? And the following verses sa ani makita ninyo og unsay reason about anang reason nga giallow ang divorce. So because of the hardness of our hearts. So naay pamaagi sa katao, dili nato makita naay pamaagi sa katao nga dili gyud mao ang pamaagi sa Ginoo. Nga God wants us to preserve marriage, but kita nga mga tao is have this tendency to really mabroken did ang marriage. And then second one is about this killing, no, katong sa atong nahitabo sa kang PPRD. I'm not against PPRD or anyone politics, but I am just telling this to just for the sake of illustration or for the sake of kanang mahimo nga masabtan nato, no, nga kanang gikuan siya karon about his extrajudicial killing, no? But sa iyang reason, mas maayo pang patyon ang tao nga daotan kaysa mamatay tong buotan nga tawo tungod sa mga daotan nga tawo. So pero atong hunaon nga God wants to preserve life and not to kanang to patay, di ba? So ang atog yung mga pamaagi dili mao ang pamaagi sa Ginoo. So in Proverbs 16:25 sad mga kaigsuonan ay no gatong gikuan kaganina ang Proverbs 16:25 nga, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So our life mga kaigsuonan is kanang we often so confident that we are serving God for this, but we forget the most important thing na makig-connect target permanente sa Ginoo, because nga in every decision and every moment in our lives makig-connect target sa Ginoo, because kanang lagi there are a lot of things nga gusto nato, there are a lot of things nga mahimo nato pero di dito mao ang will sa Ginoo. So since mga kaigsuonan nga ang atong mga ways nagalid man gid to death atong nabasa kaganina, no, so we need someone to redirect us from our ways. No? We need someone. And God said, I am the way, the truth, and the life. So if He is the way, the truth, and the life, mga kaigsuonan, where is the way? No? Where is the way? And Psalm 77 verse 13 is telling us that thy way, O God, is in the sanctuary. You know what? My favorite topic sa Bible study gid mga kaigsuonan is about sanctuary, because it's not just about this is the of kanang
the burnt offering, ay kanang altar of burnt offering, this is the laver. It's not just like that, mga igsunan, to identify what are the objects in the sanctuary, but to understand the essence nga unsay naa sa sanctuary. So dina nako na sa murag ang akong pagpaminaw nako aning sa Bible study sa sanctuary, mga igsuunan, di na ko siya gusto buhian nga study, di na ko siya gusto buhian nga kanang gusto pa jud ko more pa jud ang akong ma-understand. Kay dinhimak to man good makita nato ug unsa ang gibuhat ni Jesus Christ sa una ug unsa pud ang iyang gibuhat para kanatong tanan karon nga panahon. And then dinha pud nato personally, mga igsunan, diha gyud na strengthen ang akong relationship ngadto sa Ginoo. Kay only by love is love awakened gyud. Diha na to makita ang iyang dako nga gugma kanatong tanan. So kay tungod kaganina no ang ato ang gi-share nga gidugukan nga teksto sa atong pag-sharing is that nag-iingon si about sa spiritual maturity. We cannot be matured spiritually if the Holy Spirit is not in us. Mga igsuunan, and reading is very different from studying. So we just not merely read the Bible, but study it. Kanang i-digest gid kay siya, mga igsuunan ba? Okay, we could read the Bible, we could read the first text, but our understanding of it is not the thing nga gusto ipasabot sa Ginoo sa atoa. He wants more deeper understanding about it. So mga igsuunan nga we really have to ask our God for the Holy Spirit, because kato atong gipang-ingon kaganina nga kanang mo preach, that is just the product of having the Holy Spirit in you. Because bisan gani ang mga disciples, before sila naka-preach, naka-baptize og mga daghan nga mga tao, they prayed, they asked the Holy Spirit, because after God gave the Holy Spirit, that gave them power nga ang ilang mga sulti is naay power mga makonvict og kasing-kasing nga gahi nga kasing-kasing sa tao. And why nga ako sometimes maka-ask ko nga ngano Lord, ang akong mga messages is parang walay life, parang walay kinabuhi. Pero ang imuhang mga messages wala ka dinhi, imuhang mga preaching na wala ka dinhi is very powerful. So nakakuan ko mga igsunan nga, yeah, maybe because I lacked the Holy Spirit. I lacked of the Holy Spirit nga mohatag sa ako nga mohatag na kog power to preach, to share the word of God. And we can only have that, makaingon lang ta nga kanang naanay power ang ato ang mga gipagsulti mga igsunan if we really study the word of God. No? Because there is a reason nganong dili ta maka-share. There's a reason nganong dili ta maka-preach. One of the factor is katong gi-istorya ni Pastor Hesta kaganina. But also because we are so comfortable of our state right now. Dili man ko maayo ani, so sila na ana. Dili man ko kuan ani, so sila na ana. You know what, mga igsunan? Serving God, I mean, to do service is not because dili siya para
actually para sa Ginoo gyud. Ang Ginoo gusto siya nga ma-involve ta sa work, sa iyang work, because he loves us so much and he wants us to overcome our unselfish nature. No? Kay pinaagi sa ato ang pagserbisyo sa uban, ma-overcome na to atong pagka-selfish nga which hinders us from entering to heaven. So, wala makigsunan nga balik ta, no? What could be the reason why we cannot have the same thoughts as him and same ways as him? So, in the sanctuary, I wanna show you a picture, but I hope I cannot ba? So, I think nakita naman mo sa sanctuary, no? So, ato lang i-picture out. In the sanctuary, di ba, sa tabernacle, na, sa outer court, na ang katong laver, na ang katong altar of burnt offerings, and sa, before ka mo sulod sa most holy place, sa holy place, na ay ka ng 5 pillars, 5 nga haligi, 5 kabuk haligi, nga I try nga i-share na ko. Makita ra ba? Makita dai. Hello everyone. Makita man. Makita ra ba ang picture? Makita pero so this one. Gamay ra kay siya dai. So muna akong buot pasabot pangigsunan. So before ka mo enter og holy place, na ay 5 pillars kanang gatindog nga mga haligi. Dira, muna siya. So, diha mga igsunan, actually, nag-represent na siya pod og sa ato ang 5 senses, no? That is why we cannot have this right thoughts or right ways because we don't have we cannot have the right ways because we don't have the right thoughts. And through our 5 senses, mga igsuunan, diha mo enter in ang wrong mo absorb, diha maka-absorb og mga wrong informations nga maka-lead ka nato into wrong actions. So, you know, unsa man mga senses, hearing, seeing, feel, taste, and unsa pa ako. So those 5 senses mga igsuunan, we have to really be careful and be vigilant on unsa atong gipaminaw, and be careful and be vigilant og unsa atong gipangtan-aw, because ang atong brain is so is very fragile ba tawag ana, is very kanang kuan jud mga igsuunan nga mo absorb siya diri sa mga informations nga maka-shape sa atoa, maka-shape sa atong thoughts, and maka-shape sa atong character, maka-shape sa atong actions. So muna mga igsuunan nga as Jesus, while he is here on earth, he really occupied his brain to do the work, to really do the ministry, to do his ministry, because one moment nga dili occupied ang atong brain sa word of God, kanang nagi possibility mga igsuunan, a huge possibility nga dili mao ang atong mga mabuhat, dili mao ang atong mga mahuna-hunaan. So by constantly sa perminti nato nga mag-study sa word of God, dili nato permintihon nga dili nato hatagan og much nga time ang mga drama, teleserye, and
not reading good books, no? Kay kana siya maka-shape gid na sa atoa. And what I want to say is if maka-shape na sa atoa ug unsa imong thoughts mo sa imong action, di ba? So if maka-shape na sa atoa, dapat gid tay maging vigilant, magpili ug unsa gyud maayo nga atong basahon, atong kanon, ang atoang imnon, ang atoang paminawon, no? Kay kanang sa ato ang pag-study gud mga igsuonan, ang product ana, we are so eager, we will be so kanang full of this full ba nga we cannot contain it in ourselves but share it to other people. Kay ngano mga igsuonan, if dili tapuno sa pulong sa Ginoo, if dili tapuno sa Holy Spirit, wala gid pod tay ma-share, kay kulang man ta, no? So nahinaut ko ining kabuntagon mga igsunan, bisan I think I'm so fast, but I hope so nga natay nakutlo nga mga pagtulon nga ato gyud ang matag minuto, matag moments atong life, we will connect our thoughts in the Lord, study His words, because all of those nga atong gi-share kaganina is just the product of our relationship with God. No? We cannot give what we don't have, mga kaigsuunan. So, hinaut ko na ining kabuntagon na atay mga nakutlo na nga pagtulunan. Again, our key text this morning is Isaiah 55 verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. And that is the reason why we really have to connect every moment in our lives to God. So, maimbuntag ka natin tanan, and happy preparation day. Amen. Thank you so much sa ato ang speaker. Nice kaayo ang message gyud nga mao gina siya mga igsuon. An idle mind is the workshop of the devil. But we should be very careful every second of our life nga dili gyud ta matempt kay usahay mabisi ang mga tao didto sa lain nga mga butang, which is dili siya maayo para sa ato ang espirituhanon nga pagtubo. So thank you kaayo Sister Ariana for that wonderful message. Og I would like to say thank you sa tanan na nag-join nining atong worship karon this morning, and katong mga participants nga naa katong nag-share or wala naka-share, your presence is already of great importance. Kay dili man kita ang gakuan sa oras. So thank you so much sa inyong pag-attend sa atong worship karon. Og I would like to remind everyone nga kinahanglan gyud mga igsuon nga kita tao ra gyud ta. Munang we should be very careful to say sometimes sa mga pulong nga makapasakit sa atong isikatao, kay muna siya mo differ ang speaker o receiver nga we say something para sa ato, okay, it has a different meaning, pero pag receive niya na sa nagdawat lahi na. So we should ask God to enhance our relationship, to have the willingness to accept our faults and weaknesses. Ug karon ato nang ihatag ang atong closing song nga i-render ni Sister Merle, ug ang closing intercessory prayer ni Brother Boy. Sister Merle, imuhan ang time. Sis? Okay. Ikaw na, sis. Forevermore on the happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What we do, and the Jesus I see.
No more burdens to bear, no more sickness to find, no more fighting over death. Thank you, the land is out for you. What a God, glorious day, what a day. What a day that will be when my Jesus is true. And I look upon the square, the one who saved me days. When it takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. What a day that will be when my Jesus I will find. And I look upon the stars, the one who saved me days. When it takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Amen. Amen. Thank you kaayo niya ng matahom ngamin sa isaawit sis. Ug karon ato nagyong ihatag ang closing intercessory prayer ni Brother Boy. Brad Boy, imo nang time. Brad Boy? Basta nakamute ka, Brad Boy. Okay, daghang salamat Sister Jo. Daghang salamat sa atong mga kaigsuonan. Sa tanan nga nagtampo karon sa atong nga pag-worship. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamayo kanato, dalaygo ng Dios nining mga takna. Natapos na ato atong pag-worship o ganindot kayo ang ato mga talambagan, mga mensahe o labaw sa tanan ang ato gayud nga espirituhanon nga pagalagad ato gayud kun-an pa. Okay, magduko ta magsuon alang sa ato nga mga pagsira sa atong worship, magampo ta. Dalaygon o silimbahon nga Dios na intak na Ginoo, nalipayon kami nga nagahimo sa pagpasalamat kanimo tungod sa imong pagkamayo alang kanamo, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong wayhunong nga pag-amuma, labi na gayud sa imong paghatag kanamo og dugang kusog, tas paglugway o kapiskay sa mga panglawas o walay mga dagko nga mga balatian. Daghang salamat Ginoo sa imong paghatag kanamo og dugang usab nga panalangin, imo kaming giproteksyonan, gihatagan nimo kami og pagbantay pinaagi sa Blaman Lunda ug walay mga katalagman ug walay mga itabo sa tagsa-tagsa ka mga kaugalingon labi na niining membro o kaubanan sa among worldwide worship na mo Lord. Salamat Lord niini. Among gihangyo ang balaan nga espiritu nga dili gid kami nimo biyaan samtang kami Ginoo naghimo sa mga programa ang balaan nga espiritu nagagiya kanamo labi na sa mga ngabil nga among mabuksan ang among ngabil nga makontrol kini ug amo Ginoo mapahat ang mga nagkanalain namo nga pagtalambagay matag usa sa among paglig-on sa among pagdasig sa among pagtuo diha kanimo Lord. O gan ining taknaa imo Ginoo nakita ang among pagkatao dili gid kami takos Ginoong Dios kay kami dautan makasala mahugaw. Ang among kaugalingon sama lamang kani sa trapo.
Apan ako Ginoo nagtuo nga ang among pagkatrapo, amo kaning himuon ang pagpasalamat, pagdaig, pagampo, pagpangayog panalangin nga imo malabhan ang among pagkadautan og iglesia kami Ginoo skupo sa pagkamatarong aron kami Ginoo mahimong takos diha sa imong tiilan. Kay bisan unsa pa ang among pagkapula sa among pagkamagkasala, kung kami muluhol, kung kami magapangayog pasaylo kanimo, ikaw Ginoo gyud magaputi bisan pa kami mapula. Tungod nini naghangyo sa ako Ginoo nga imong hatagan kami og kasing-kasing ang pailubon, painubsanon. Makapasaylo usab kami Ginoo sa nakasala batok kanamo, labi na sa among isig katawo. Labi na usab Ginoong Dios kun diin ang among tagsagsak mga kaugalingon ipaubos in taon, labi na sa among mga garbo. Dili kami Ginoo makahimo sa pagbarog niini kun wala ikaw magiya kanamo ang among pagtuo. Kay magpasulabi kanunay ang among pagkadautan. Pagka dili maayo og mga panghuna-huna. Kay dili kami gusto mo paubos, kay gusto namo Ginoo nga kami gyud maguna. Ug kun say among gusto, among buhaton apan kun dili mabuhat, dayon ra kami Ginoo mo paubos. Dayon ra kami Ginoo mo likay. Tungod nini Ginoong Dios, amo kaning nasabtan nga ang balahan nga espiritu gayud ang among gihangyo nga mo'y mugiya kanamo aron kami Ginoong Dios dili mulikay sa pag-alagad kanimo. Mulikay kami sa mga tao nga dili maayo. Una amahan ang among panghuna-huna, hinaot Ginoong Dios nga imo kaming dugangan ang among kadasig pinaagi sa paggiya sa balang espiritu nga ikaw ra gayud Ginoo nga among isentro sa among kasing-kasing, isentro sa among panglantaw, isentro ang among panghuna-huna diha kanimo kay ikaw ra man tag-iya kanamo sa tanan mga butang nga niya kanamo ug sa tanan butang ninis kalibutan ikaw may tag-iya nini Lord. Ako Ginoo sa naghangyo nga unta ikaw sa mga panalangin sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya. Labi na Ginoo sa aning among kauban sa grupo, ang among mga anak, among mga apo, amo gitigumon amahan. Tabangi kami Ginoo nga kani amo gyud mahimo Ginoo ang pagdala sa among anak sa among pamilya Lord nga makapaduol diha sa imong tiilan Lord. Naghangyo ako Ginoong Dios, panalanginin taon kaning among mga kaubanan nga niya diri sa Worldwide Worship, Sister Jean, Rabay, Sister Lidita, Sister Migs, Sister Josephine, Sister Malu, si Elina, Sister Lina, si Brother and Sister Sini, Brother Ernesto, Sister Nida, Brother Luis, og Sister and Brother Salim, Imi, Joy, og Sister Susana. Adunay 15 ka mga hamiling kalag aniya dinhi karon amahan. Managatubang og nakig-uban kanamo sa among pag-worship nining orasa Lord. Uban usab kang pastorista, nanaog siya, pandiri siya ganiha nakig-uban kanamo. Salamat Ginoong Dios, tudloi kami in taon. Nga among pagabuhaton, mga uyon sa imong kabuton Ginoo, pinaagi sa paggiya sa walang espiritu. Pasudla ka namo Ginoo ang balaan nga espiritu. Ayaw kami Ginoo pasagdahi, nga makabulag diha kanimo Lord. Inoon, imo kaming dasigon sa among pagkinabuhi. Aron kami Ginoong Dios mahimong takos diha sa imong tilan Lord. Tabangin taon kami Ginoo. Ang among pagkinabuhi amahan, daw walay mga pulos tungod kay kaning among mga kinayang batasan namo. Among kaugalingon kabatasan di namo masabtan apan pinaagi kanimo Lord. Pinaagi sa paggiya sa balaan nga espiritu. Ako Ginoo naghangyo nga unta ikaw magpanalangin ini nga pagkinabuhi namo Lord nga magpaduol kanunay diha kanimo Lord. Aduna ako'y basahon Ginoo nga teksto dinhi sa Mateo 26:38 nag-ingon diya. Og siya mingon kanila ang akong kasing-kasing natugob sa kasubo nga ikamatay.
pabilin kamo dinhi o pagtukaw kamo uban kanako. Kaning mga pulunga Ginoo ni Mateo nga naghatag kani Ginoo dako kaayo gyud ganaon nga responsibilidad sa among pagpabilin sa among pag-alagad. Taliwala sa nagkanlain nga mga problema sa kinabuhi. Ayaw kami Ginoo pasagdahi, ayaw kami Ginoo bulagi sa imong grasya nga sa kanunay kami maghimo niini nga paglig-on sa among pagtuo. Bisan pag makasakitan ang among maangkon, ang among kasing-kasing mapuno sa mga nagkalalain nga problema apan intahon. Ayaw kami isalikway gikan sa imong nga tubangan ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanamo. O Lord, iuli kanamo ang kalipay sa imong kaluwasan ug sapnaya ako uban sa masing kamuton nga espiritu. Salamat Ginoong Dios nining tanan nga imong gihatag kanamo nga mga pahinumdum. Ayaw gid kami intawon Ginoo pasagdahi kay nasayod kami nga adul na gid ka mo balik. Nagkanalain na mga pagsulay sa mong kinabuhi. Among mga pamilya, among mga anak, among mga bana o mga asawa. Problema Lord. Labi na usab dunay mga parinti, mga igsuon, mga anak nga dunay may panaw na sa lain nga kalibutan sa kamatayon Lord. Tungod niini mga problema kani Ginoo nga daw dili namo masagubang apan pinaagi sa imong pagiya sa balang espiritu. Intawon kaloy kami, tabangi kami nga makabaro gayud kanunay sa among pag-alagad kanimo Lord. Nining mga orasa Ginoo amo sa gihangyo adunay mga kaigsuonan nga nag-apil sa pagpaampo. Panwa na ko Ginoo mabasa ang mga listahan sa mga kaigsuonan kay wa na ko matan-aw kayo ang program kay na ko ilaing gibuhat. Tungod dinhi Ginoong Dios ikaw na sayod na bisan pag di namo isulti ang kaning mga kaigsuonan namo nga dunay mga balatian. Ikaw Ginoo hibalo ning tanan. Ako Ginoo naghangyo, duawa in taon sila, ihatag kanila Ginoo ang kasulbaran sa ilang mga problema. Ayuha in taon Ginoo ang ilang mga balatian o adunay sa mga request nila sa ilang pagani sa lain nga nasod. Ikaw usab Ginoo magagiya kanila. O adunay sa mutik og exam karon sa mga sunod bulan. Hinaot Ginoong Dios nga board exam sa ilang pag-eskwela nga pasar sila Ginoong Dios pinaagi sa imong pagiya labi na sa balaan nga espiritu tagan nimo sila og kaalam makasabot ug ilang mansiran ang mga question o sila usab Ginoo makapasar. Salamat Ginoo ni ana ug aduna po among mga kaigsunan nga adunay mga balatian sa ilang mga high blood o arthritis ug unsa pa Ginoong Dios duawa in taon sila Ginoo ayo in taon sila pasagdahi. Aduna po among istasyonan nga imong gitukod apan karon wala na makatingog tungod kay wa pamarinyo ang franchise Lord. Intawon tabangi kani aron marinyo na ilang franchise aron magapadayon usab Ginoo nga mensahe. Aron maglanog-lanog ang imong mensahe samtang ikaw wala pa Ginoo magabalik ning kalibutan. Salamat o Dios o kadtong mga katawhan usab nga nagkinahanglan usab sa imong pagdasig sa mga katawhan nga nagdawat sa bag-ong bautismo. Pagdawat kanimo nga ikaw ang buhi nga person mong luwas. Intawon Ginoong Dios, giyahi sila, tabangi sila nga magbrasigon sila sa paghinimbahon, pagkaminampuon diha kanimo. Ug aduna po'y mga iglesia nga wala pa taon matapos. Tungod kay adunay mga problema. Apan Ginoo ako naghangyo, duawa in taon, hatagi sila panalangin. Bubuhi sila sa gilang gikinahanglan labi na Ginoong Dios sa mga materials aron mahuman ang iglesia usab kani magamit na usab sa imong mga katawhan. Tabangi kini og salamat Ginoong Dios sa imong wayhunong nga pag-amuma kanamo. Bisan pa kami Ginoong Dios adunay mga daghan nga mga problema tungod sa among pagpanikay-sikay, pagpanginabuhi. Usahay among mapalabi ang mga butang sa kalibutan. Usahay Ginoong Dios among malimtan ang among pagkaminampuhon kanimo. Ikas trabaho kapoy na intawon sa pagtrabaho unya paguli sa balay matulog na. Intawon Ginoong Dios wala na gani sila makapangayog. Pasalamat kanimo nga sila
hatagan og trabaho og usab maayo nga panglawas. Tungod dinhi Ginoong Dios, ikaw Ginoo maghatag og katin-awan sa ilang kasing-kasing gunahuna, ikaw gid Ginoo ang ilang priority. Tabangi sila sa pagmata, magapangayog pasalamat, o sa pagtulog, magapangayog pasalamat, o kung doon na may mga problema sa iyang isig katao, mga pangayog pasaylo, Lord. Kay kani mao na mong gimbuhaton samtang kami Ginoo nagalawig ning kalibutan na kay buot kami Ginoong Dios nga makakita gyud kanimo kung ikaw magabalik na ning kalibutan. Kung ikaw magabalik na ning kalibutan o Dios, hinaot nga imo kami panalanginan kaming tanan nga niya dinhi mga miyembro ug sa dili miyembro. Nga managit anay gyud kami amahan diha sa imong langit nun pinianan mo gihandom Ginoong Dios. Sa kanunay among gihangyo ang among mga pangalan masuwat sa libro sa kinabuhi. Kung ikaw magapadayag na, andam kami Ginoo makigatuban kanimo, unya makauban kami diyan langit nun pinanan nimong giandam alang sa imong mga katawan. Lord, tabangin taon kami. Wala kami makita dinhi personal gayud nga unta gusto nanta namo nga magkumustahay, magginaksanay tungod kay malipayon kami nga nag-alagad kanimo Lord. Apan diha sa imong langit nun pinianan, amo ka na Ginoo gihangyo. Nga ang among pagginaksanay, ang among pagkumustahanay, dinhi sa yuta may tabo diha sa bagong langit. Daghang salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Ang among kaugalingon Ginoong Dios, kamo itugyan sa imong mga kamot, kay kami walay kahimuan kung kami lamang. Pinaagi sa pagiya sa balaan nga espiritu, nasa kanunay ang among pagkinabuhi, makapaduol gyud kami kanunay kanimo amahan. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa among mga paghangyo, mga pag-ampo ning taknaa. Among itugyan among kaugalingon, uban sa among mga anak, sa among mga apo, sa tanan mga kaigsuonan, sa among Dios nga mangluwas, Almighty Father Jesus Christ. Amen. Amen. Daghang kayong salamat sa pag-ampo, Brad Goy. Salamat, Brad Goy. Sa nag-message. Thank you. Salamat sa message.